Una sa lahat, sa pool sa CCTV ang dalawang lalaking yan na nakatayo sa harap ng isang police station sa Taguig. Maya-maya pa, bigla na lang silang umihi. Di nakita sa video pero sinaway sila ng isang babaeng pulis. Pero imbis na matakot, nagpakita pa ng ari ang isa sa kanila. Ang buong detalye, maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Nakaparadang truck na may kargang mga paputok sumabog sa isang terminal sa Marikina. 2 patay. Bagyong Kabayan, pinaghahandaan na ng mga taga Surigao del Sur kung saan ito nakikitang magla-landfall. Signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Mas mahabang tigil pasada ng Piston at Manibela simula bukas, hindi na raw mapipigilan. May panawagan sila sa Malacanang para hindi na umabot sa bagong taon ang kanilang protesta. Pangulong Bongbong Marcos naninindigang isusulong pa rin ang kapayapaan sa West Philippine Sea sa kabila ng pagiging mas agresibo ng China. Sa ating happy weekend, farm resto sa Tanay Rizal na may flower terraces at Candyland. Patok na pasyalan ngayong holiday season. At Ed Sheeran inimbitahan ng mga Pinoy fans sa kanyang pagbabalik sa bansa sa 2024. Sumabog ang isang truck na may kargang mga paputok sa isang terminal sa Marikina. 2 ang patay at 5 ang sugatan sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tumalusik. Nakaupo sa sahig at nanlalambot ang lalaking ito ng datna ng mga rescuer. Sugatan din ang kanyang braso. Kasunod yan ang pagsabog at sunog na sumiklab sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina kaninang umaga. Sa laki ng apoy, nadamay pa ang ilang truck at bus na nakaparada sa terminal. Kwento ng ilang testigo, ilang putok ang narinig nila bago ang malakas na pagsabog. May pumutok po na malakas. Tinamaan ako dito sa may kita ko, 2. Biglang na manhid. Napadapa po ako. Tapos mamaya po, nagliab na. Tuloy-tuloy naman po yung putok. Kaya po gumapang po ko doon sa loob ng pintuan. Ang bus driver na si Romel, inakalang katapusan na niya. Ngayong pag-usabog, sir, tumalsik ako sa loob. Kasi sa impact, sobrang lakas, tumagos ako sa loob ng salamin. Tumakbo ako. Pag-ikot ko sa likod, sinilip ko, yung gitna na to, sir, was out na yan. Sinubukan pa rin ni Romel na balikan ng mga kasama niyang driver pero hindi na siya nakalapit sa laki ng apoy. Matapos mapula ang sunog, dito na tumambad ang sunog na katawan ng isang driver at isang pahinante ng wing van. Bukod sa kanila, 5 iba pa ang sugatan matapos magtamo ng mga lapnos sa katawan. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, may kargang mga paputok ang isa sa mga nakaparadang truck na pinagmulan ng pagsabog. So they find out that the cause of explosion ay itong mga firecracker inside the cargo truck. So while they are arranging yung mga cargos nila sa loob ng truck. So that's the time na nangyari ang ating explosion because of these firecrackers. Nagkalat pa sa terminal ang mga kahon at pakete ng paputok. Inaalam na ng Marikina Police kung sino ang may-ari ng truck at kung may mga permit ba ang karga nito mga paputok. Patuloy naman nagpapagaling sa ospital ang mga nadamay sa pagsabog. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kahong-kahong Roman candles ang nasamsam ng mga pulis sa Bukawi, Bulacan. Dinampot ang 2 suspect na huli sa aktong gumagawa ng ipinagbabawal na paputok. Nasa frontline na balitang yan, si Justin Punsala. Isang bahay ang pinasok ng mga otoridad sa Barangay Batya sa Bukawi, Bulacan. Ang target, isang pagawaan umano ng iligal na paputok. Isinumbong yan sa mga pulis ng isang concerned citizen. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang kahon-kahon na Roman candles, isang klase ng ipinagbabawal na paputok. Huli pa sa akto ang 2 suspect na sina Rowena De Jesus at Josel Santos na gumagawa ng mga paputok. Bukod sa mga iligal na paputok, kinumpiska rin ang mga gamit sa pagawaan na mahigit 5,000 piso ang halaga. Mahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Sa Batangas City naman,
Huli ang isang lalaking ito sa buy-bust operation ng PNP sa Barangay de la Paz. Nakuha kay alias Burara ang 11 piraso ng sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Nasamsam din sa kanya ang kalibre 45 baril at 7 bala. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mas mahabang tigil pasada ang sisimulan bukas ng Piston at Manibela. Sa panayam ng News 5 kay Manibela National President Mar Valbuena, 40,000 tsuper ang kasapi nila dito pa lang sa Metro Manila. Wala pa riyan ang mga miyembro ng Piston. 2 linggo inaasahang tatagal ang tigil pasada. Umaasa ang mga transport group na papansinin ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng mga tsuper. Protesta pa rin nila ito sa December 31 deadline ng consolidation o pagbuo ng mga kooperatiba. Ang mga hindi makakasali sa kooperatiba ay aalisan ng prangkisa. Bahagi ito ng Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Hindi natatapos doon dito sa December 29, sir, kung hindi tayo papagbibigyan at napapakiusapan ng Pangulo. But lahat po, may mga strike center po tayo na gagawin at itatayo para iparating yung ating hinahing araw-araw sa ating Pangulo. Maglalandfall ang bagyong Kabayan sa baybayin ng Surigao del Sur o Davao Oriental ngayong gabi o bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyong Kabayan sa layong 440 kilometers silangan ng Davao City. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos nito, pahilagang kanluran. Itinaas na ang signal number 1 sa southern portion ng Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol at Camotes Island. Pati na rin sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Signal number 1 din sa northern portion ng Davao Oriental at Davao de Oro, Misamis Oriental, Camiguin at northern portion ng Bukidnon. Ang Surigao del Sur naghahanda na sa paglandfall ng bagyo, lalo't maraming barangay doon ang malapit sa baybayin. Sa Miyerkules pa posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kabayan. Ngayon ang operation center po namin ay nasa blue alert pa po, siya, nasa readiness, nasa standby po ang mga responders namin for possible for preparedness and possible response. Sa ngayon, ang mga evacuation center po, ang mga schools, ready naman po siya sa occupancy. Muling binuksan ang Malacanang sa publiko para sa simbang gabi. Marami ang dumalo sa Misa de Gallo sa Kalayaan Grounds. Meron ding libreng puto bumbong at bibingka. Tuwing alas 4 ng madaling araw, idinaraos ang misa. Pwede ring pasyala na ang mga Christmas display sa palasyo. Bukas ang Malacanang para sa simbang gabi hanggang December 24. Noong nakaraang taon binuksan ni Pangulong Marcos ang palasyo para sa selebrasyon ng Pasko. Malapit na ang Pasko, nakabili na ba kayo ng mga pangregalo? Kung hindi pa may tiyangge sa San Juan, naabot kaya ang presyo. Live mula sa Green Hills Night Market, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa parking area na ginawang pamilihan, sari-saring tindahan ang pwedeng pagpilian. Kapag sinabing Green Hills, tsak na abot kaya at presyong tiyangge. Perfect para sa mga budget conscious. Sa murang halaga, may regalo na kayo para sa buong pamilya. Makakabili na kayo ng damit dito sa halagang 100 hanggang 250 pesos. May iba't ibang disenyo para kina ate at kuya. May mga nagbebenta rin ng bags na pwede kay bunso. 350 pesos lang at pwede pang tumawad kapag bulto ang bibilhin. Meron ding mga wallet at purse na swak kina tito at tita. 70 hanggang 100 pesos ang isa. Para naman kina mami at daddy, may pabangong tigto 200 pesos. At sa mga pinsan at pamangkin, may mga medyas naman na mabibili ng 2 for 150 at 3 for 150. At para kompleto ang get-up, syempre dapat may footwear. 100 to 300 pesos lang yan, depende sa disenyo. Matapos mamili, pwede ring maglaro sa mini perya at manalo ng stuffed toy para sa inyong special someone. Alam nyo, nakakagutom din mag-shopping, pero huwag mag-alala. May food stalls din dito, May sisig pita, for example, dito, halagang 60 pesos lang itong sisig pita. Tapos sa kabilang stall, meron tayo
20 pesos lang. Kung di ako nagkakamali, ayan. Ang shawarma, buy one, take one pa. At saan kayo nakakita naman na ng pizza at pasta combo? Dito ako, sa halagang 100 pesos lang. O di ba mura na, nakakabusog pa. Bukas ang Green Hills Night Market hanggang December 31. Araw-araw yan mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Balik sa inyo. O Brian, ikaw na nagsabi, murang-mura. Baka naman magpa-deliver ka pa dito. Tingnan natin, Jess, after the newscast. Pag-usapan natin yan. Maraming salamat, Brian Basa. Susunod, lalaking umihi sa harap ng presinto sa Taguig, arestado matapos pakitaan ng ari ang babaeng pulis. Mga palayan sa Thailand, patok sa mga cat lover. Ang mga sikat na digital influencer na bigay ng pamasko sa mga batang tondo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na isulong ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa Japan-ASEAN Commemorative Summit. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Mean, anong update dyan sa pagbisita ng Pangulo? Yes, Jester, magandang gabi sa iyo. Formal na ngang sinimulan ngayong araw ang 50th Japan-ASEAN Commemorative Summit na dinaluhan ng mga leader ng Japan at ASEAN countries kasama si Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi niyang mahalaga ang tiwala at pagkakaisa sa mga ASEAN countries sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit, inisa-isa niya ang ani mga hamon sa kapayapaan at katatagan sa Asya. Kabilang dyan ang Intercontinental Ballistic Missile Test ng Democratic People's Republic of Korea at mga aksyon sa East at South China Sea. Sa kanyang interview sa Japanese media, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na nakikipag-alyansa ang Pilipinas sa ibang bansa habang nagiging mas mapanghamon ang mga aksyon ng China. Sabi pa ng Pangulo, sa mga nakaraang buwan na taon, mas lumalala ang tensyon sa South China Sea, kaya kailangan ng bukas na komunikasyon sa mga apektadong bansa. Patuloy din daw na inaayos ng ating gobyerno ang issue sa West Philippine Sea para makapagsimula ng exploration project bago maubos ang supply ng langis sa Malampaya Gas Field. Hindi raw ito itinuturing na conflict area dahil pasok ito sa exclusive economic zone at maritime territory at baselines ng Pilipinas. Patuloy daw ang paghahanap ng solusyon sa issue lalo't mabilis ang development sa ilang bahagi ng South China Sea. Para kay Pangulong Marcos, malaking bagay ang alyansa ng Pilipinas at Japan kung saan nagkakatulungan sa training pagdating sa tactical operations ng mga tropa ng dalawang bansa. Pero hindi raw yan sapat kaya kailangan makipagtulungan pa tayo sa ibang bansa. Gaya na lamang ng binuong trilateral agreement kasama ang Amerika para sa defense at security cooperation. Ayon pa kay PBBM, maaasahan at mapagkakatiwala ang partner ng ASEAN countries ang Japan pagdating sa maritime security at disaster relief. Umaasa ang Pilipinas na magiging co-chairman ng Working Group on Maritime Security sa 2024 hanggang 2027. Tiniyak naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nagkikisa ang Japan sa ASEAN countries sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon. Japan stands with ASEAN, the linchpin to a free and open Indo-Pacific, as we respond to these issues. Based on our strong mutual trust, we will act against new challenges, contribute to regional peace and stability. Respeto sa international law din ang iginiit ni ASEAN Chairman at Indonesian President Joko Widodo. As partners for peace and stability, ASEAN and Japan are committed to continue to maintain regional peace and stability through inclusive collaboration and respect of international law.
Bukod sa issue sa seguridad, nanawagan si PBBM na labanan ang epekto ng climate change. In order to address the effects of climate change, we are advocating for collaborations in accelerating climate financing and implementing nature-based solutions. This activity today displays ways on how we can improve and provide solutions to societal problems sustainably and with innovation. Hiniling din ng Pangulo na bumuo ng 10-year roadmap ang ASEAN countries para sa bagong teknolohiya sa food security. Bukod sa kaliwat kanang sessions, nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa sidelines ng summit, pati na rin kay Japanese Prime Minister Kishida. Dito nagkaroon ng Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard, pati na rin sa Japan Ministry of Environment at DENR, kaugnay ng environmental protection. Jester, habol lamang natin, kasama din sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida, yung tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RAA na mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad sa South China Sea, gayon din sa disaster preparedness. Bukas naman ng umaga nakatakdang dumalo ang Pangulo sa session kaugnay sa climate change bago siya humarap sa mga miyembro ng media sa atin para magpa-interview. At bukas ng gabi, nakatakda ng bumalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos. Jester? Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Japan, Mean Los Baños. Dalawang lalaki ang naaktuang umiihi sa harap ng presinto sa Taguig City. Arestado ang isa sa kanila na nagpakita pa ng ari sa babaeng pulis na sumita sa kanila. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdan ng CCTV video na ito, nakuha sa harap mismo ng police station sa Fort Bonifacio sa Taguig City kahapon. Makikita ang dalawang lalaki na ito na humarap sa mga halaman at bigla na lang umihi. Unang natapos ang isa sa kanila. Ang lalaking nakaitim nagpatuloy lang sa pag-ihi kahit na may mga dumadang ibang tao. Saglit pa nitong minasiwas ang kanyang ari sa mga naglalakad. Nang matapos umihi, umalis siya na parang walang nangyari. Hindi na nakita sa CCTV pero sinita ang lalaki ng isang babaeng pulis. Imbis na matakot, abay, ipinakita pa raw niya ang kanyang ari sa pulis. Dahil sa pambabasto sa babaeng pulis at sa mga dumadaan sa kalye, inaresto ang suspect na kinilalang si Lucas Simon Abiola. Nakatakas naman ang kanyang kasama. Ayon sa Fort Bonifacio Police, lasing ang naturang lalaki na umihi sa tapat ng presinto. Dahil sa kanyang inasal, naharap si Abiola sa mga kasong grave scandal at disobedience to a person in authority. Nagbabalita mula sa frontline. De Leon, News 5. Nasungkit ng Creamline Cool Smashers ang ikapito nilang championship matapos talunin ng Choco Mucho Flying Titans sa finals ng PBL All-Filipino Conference. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Up today, hirap yung 17 points yan, Neil. Undefeated all season long ang Creamline Cool Smashers pero sa Game 2 ng Do or Die Finals, mas matinik na Choco Mucho Flying Titans ang kanilang nakalaban. Dik-dikan ng laro sa unang 4 na set sa harap ng 24,000 fans sa Smart Araneta Coliseum. On point ang blocking at scoring ng Titans, na desididong paabuti ng Game 3 ang serye. Cat here. Naisingit, squeezing it through the block. Some reminders on service receives, kailangan daw nilang ayusin araw-araw. Pero sa 5th set, nag-init ang alas ng Creamline na si Alyssa Valdez. Creamline scrambling, Alyssa sends it out. Umarangkada ang kanyang opensa. 12-14, championship point, 1 saved. Alyssa. And Creamline has done it. And Alyssa Valdez delivers the killer blow. Nakuha ng Creamline ang kanilang record 7th championship. Leading scorer ng Cool Smashers si Finals MVP Tots Carlos na may 26 points. Habang nag-ambag naman ng 21 points si Gemma Galanza. Dami namin pinagdaanan. Sabi ko nga kanina, mukhang madali. Pero yung every training, every game, pag-mindset namin, syempre, iba eh. So, sobrang saya namin na nanalo kami this season and na-sweep namin and sobrang galing lang talaga ni Coach Selwyn. Sana madami pang championship na magkakasama tayo. Sana sa lahat din ng mga
nilaro namin itong season, madami kami matutunan at syempre mas mag-grow pa kami. Ikinwento naman ni Eliza Valdez ang sikreto sa kanilang magical season. Competitive, empowered women, and with this amazing coach, our coaches also, I guess that's the beauty in our team. There's no day na hindi mo i-prove yung sarili mo sa training. Grabe, yun yung daily motivation namin. Kaya hindi kami napapagod na pumunta sa training kasi everyday, ang dami namin kailangan matutunan pa. Ang dami namin kailangan i-correct pa sa sarili namin. And I guess that mentality helped us to also win this game. Di man pinalad magkampiyon sa kanilang first finals appearance, kinilalang most valuable player si Cici Rondina para sa kanyang pambihirang performance sa conference. Kabilang na ang 33-point outing sa Game 2 ng finals. Para sa pamilya ko, sa pamilya ni CJ, kay CJ, sa lahat po ng mga sumusuporta, maraming salamat po. Sa Battle for Third naman, tinalo ng Signal HD Spikers ang Cherry Tigo sa loob ng 4 na dikit na sets para makuha ang bronze medal. Ito na ang ikalimang akyat ng Signal sa podium sa nakalipas na 7 PVL Conference. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, panukalang batas na nagbabawal sa mga boss na istorbohin ang empleyado nila pagkatapos ng oras ng trabaho, isinusulong. Libo-libo nagrally sa Israel matapos mapatay ng kanilang militar ang 3 bihag ng Hamas. At ilang palayan sa Thailand may nakamamanghang disenyo. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Istorbo ka pa rin ba ng boss mo kahit tapos na ang oras ng trabaho? Yan ang gustong wakasan ng isinusulong na No Contact After Work Bill. Sa ilalim ng panukala, aamyendahan ang Labor Code para hindi maparusahan ang mga empleyado na deadma sa mga work-related messages after work hours. Itiuturing din na kasama sa oras na ipinasok ng mga empleyado ang pag-atupag nila sa mga work emails at messages sa oras ng pahinga. Ayon sa may akda ng panukala na si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, kailangan balanse ang trabaho at pahinga ng mga empleyado para iwas burnout. Hindi pa rin napapanalunan ang 500 million pesos na mega jackpot sa Grand Lotto 655. Ang mga nagwaging numero sa Lotto Draw kagabi ay 25, 20, 24, 28, 6 at 9. Samantala, pwede pa rin mapanalunan ng 500 million pesos din na jackpot prize sa Ultra Lotto 658. Abangan ang Lotto Draw mamayang alas 9 ng gabi. Bahagi ito ng handog pakabog, 1 bilyong papremyo ng PCSO ngayong magpapasko. Nagrally ang libu-libong Israeli matapos mapatay ng militar ang 3 bihag ng Hamas. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Libo-libo ang nagtipon-tipon sa isang plaza na ito sa Tel Aviv sa Israel. Idinaos ito, isang araw matapos aminin ng Israel Defense Forces na napatay ng kanilang mga sundalo ang 3 hostage ng Hamas. Bit-bit na mga nagprotesta ang larawan ng iba pang bihag ng rebeldeng grupo. Muli silang nanawagan sa gobyerno ng Israel na mapalaya na ang mga natitira pang bihag. Nagpahaging si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may gumugulong ng bagong negosasyon. Samantala, inilibing na ang isa sa mga hostage na napatay ng Israeli Army. Nasa 300 ang nakiisa sa libing sa hometown ng biktima. Sa Amerika naman, nagpasaring sa kanyang political rally si dating US President Donald Trump laban kay incumbent President Joe Biden. Joe Biden is a low IQ individual. He is truly the worst, most incompetent, and most corrupt president in the history of our country. Dagdag pa niya, desperado ang mga Democrat na manatili sa White House. Nangunguna si Trump sa national opinion polls para maging kandidato ng Republican Party. Posible niyang muling makatapat si Biden sa US presidential elections sa November 2024. Bukod sa mga birada kay Biden,
Pinuntirya rin ni Trump ang mga immigrant na iligal aniyang pumapasok sa Amerika. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. Mahigpit ang pulisiya ni Trump laban sa illegal immigration nung naupo siyang presidente. Nangako rin si Trump sa kanyang mga taga-suporta na pipigilan niya magka-World War III. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nag-collab ang ilang sikat na influencers para magbigay saya sa mga batang tondo ngayong magpapasko. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kilala sa kung ano-anong kalokohan sa social media. Magkano? Punta lang bubulungan din! Hindi nakita ko isa. Iba! Pwede ba yung kayo lang? Di ba ganyan kayo asawa mo lagi mo bulong? Bulong ng bulong eh. Bulong ng bulong. Iba. Misis na nagbibigay ng di ba? Magaling! Iba to! Mga nakakatawang content na pinag-uusapan online. Bakit mo kinukumpara yung motivational rise? Isang sign po yan na kahit may pera kayo, yung common sense hindi nabibili yan. At mga trending vlog na naging kontrobersyal. Diyan kilala ang mga sikat na social media influencers ngayon. Pero nitong weekend, pause muna sila sa paggawa ng mga patawang content. Nagsama-sama sila sa Vita sa Tondo, Maynila for today's video para handugan ng pamasko ang mahigit 1,000 bata. Sa pangunguna yan ni Boss Toyo. Hindi rin naman talaga puro kalokohan, hindi rin lang puro kung ano-anong mga content yung ginagawa namin. Meron din kami talagang mga puso para sa mga maliliit na tao na katulad din namin kung saan kami galing. So hangad din namin na marating din nila yung kung saan kami ngayon. Bukod sa mga laruan, namahagi rin sila ng 200 bisikleta. May libreng pakain din at entertainment pa. Taong 2014 nang umpisa ni Boss Toyo ang pamamahagi ng mga laruan sa nasa 200 bata lamang. Hanggang sa taon-taon na itong dumami at sinuportahan din ng iba't ibang mga social media influencers. Kasama rin ang kontrobersyal na content creator at motivational speaker na si Rendon Labador. Gusto kong purihin itong mga ganitong gawain na ito dapat ang palagi natin pinapakita. Si Boss Toyo ay isang magandang halimbawa lalo na sa social media. Ang mga magulang ng mga bata, labis ang pasasalamat sa mga sikat na content creator. Thank you kasi sinishare nila yung blessings nila. Malaking tulong po ito para sa aming mga taga-Tondo kasi imbis na ilalaman namin pambili ng laruan, idala namin sa pambili ng pagkain. Hiling naman ng mga dumalong content creator, magsilbi sana raw itong inspirasyon sa mga pausbong pa lamang na vlogger. Dapat daw, ginagawa ang pagtulong sa kapwa, hindi lamang tuwing Pasko. Okay naman yung kalokohan. Alam dapat natin yung limits natin kasi sinasabi ko sa inyo, ang kasikatan or pagkaaroon ng fame ngayon ay isang social responsibility. So maingat dapat natin itong gampanan kasi marami pong nakakapanood sa atin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, Farm Resto sa Tanay. May Candyland na, may sunset view pa. At Ed Sheeran excited nang ma-meet muli ang Pinoy fans sa 2024. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Robot na kayang makipag-sparring ala Manny Pacquiao at mga palayan na patok sa mga cat lover. Yan ang Frontline News Abroad. Totoong ang magtanim ay di biro para sa isang rice farmer sa Thailand. Ang kanyang palayan, hindi pangkaraniwan. Isa rin itong work of art. Mula sa himpapawid, tanaw ang mga obrang disenyong pusa. Rainbow rice ang ginamit dyan o isang uri ng palay na dark purple hanggang yellow ang kulay. 200 tao ang nagtulong-tulong sa pagtatanim. Nabuo ang imahe sa tulong ng drone at GPS. Mala science fiction naman na eksena sa isang robotics lab sa Amerika. Ibinida roon ang robot na si Nadia na kayang makipag-sparring session sa tao. Pero ang robot na yan, teleoperated ng isang scientist sa pamamagitan ng virtual reality o VR control.
Ipinapakita nito ang potensyal na makaimbento na human-controlled robot avatars. Pwedeng ipagawa sa ganitong klase ng robot ang mga task na mapanganib gawin ng tao. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Taon-taong dinarayo tuwing magpapasko ang Merced Street sa Paco, Maynila. Malak Christmas Wonderland ito sa naggagandahang pailaw at palamuti. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. O Laila, ipasyal mo naman kami dyan. Naku, tamang-tama, Nikki. Feel na talaga ang Pasko dito sa kahabaan ng Merced Street sa Paco, Maynila. Isang araw matapos magsimula ang simbang gabi. Ang kalsadang kasi ito, tingnan nyo naman, wow! Talaga namang hitik na hitik sa Christmas lights. Napakangsaya ng mga bata, hindi ba? Ayan, pampahappy at pampagood vibes talaga sa mga namamasyal dito. Ito ay 18 taon ng tradisyon ng pamilya Tan. Binihisan nila hindi lang ang kanilang bahay, kundi maging mga karatig bahay ng mga Christmas lights at mga decors. Ngayong taon, angels ang tema. Pero bukod dyan, marami pang mga photo-worthy spots dito katulad na lang nito. Tingnan nyo, ayan, may mga pa-reindeer, may Santa Claus at eto, pwede kaming mag-picture. Excuse me, kami naman tayo. Pwede kaming mag-picture, di ba, ng mga bagets dito. Kasi ang ganda ng arko with matching Santa Claus na background pa. At syempre, alam nyo, ang pinaka-importante sa lahat, uy, libre to, as in walang bayad, free entrance. Eto pa, napapansin nyo ba, kahit wala masyadong snow sa Pilipinas, ayan oh, nagsusnow ng bonggang-bongga. Ang bahagi kasi ng kalsada sa Merced Street, namumuti na parang snow. Bakit na-stop? Bakit? Oo. So ayan, tingnan nyo yung kalsada. Ayan ha, may mga asin siya, parang snow. At pwede rin itong pulutin kasi ito ay gawa sa asin. Pero hindi lang yan ha. Siyempre kailangan mag-wash ng hands mga kids dahil okay pa rin may coronavirus pa rin tayo. Busog ng inyong mga mata, gano'n na rin ang inyong mga tummy dahil ang mga bagets uuwi ng maraming paregalo. At syempre, eto may mga pagkain pa tayo dito. Tingnan nyo. Talagang ultimate Christmas party na ito, ha? Nikki, kasi tingnan nyo, may pa-flash mob pa sila dito. Ayan, tingnan nyo, may pa-flash mob pa sila rito. So tara na, magsayawan at mag-Christmas party na tayo dito. Libreng-libre hanggang 10 p.m. araw-araw hanggang January 6. So yan muna ang pinakahuli dito. Back to you. Feel na feel naman ang Pasko dyan, Laila. May pa-snow-snow pa. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Magbabalik si Ed Sheeran sa Pilipinas para sa isang concert. May invitation video pa si Ed para sa Pinoy fans. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Hey Philippines, I'm coming over to see you all in Manila at the SMDC Festival Grounds in March 2024. I'm so excited. Mismong si Ed Sheeran na ang nag-iimbita sa kanyang Pinoy fans para sa kanyang The Mathematics Tour sa March 9 sa susunod na taon. Meron din siyang special guest, ang singer-songwriter na si Callum Scott. Mula sa 3,000 hanggang 20,500 pesos ang ticket price na mabibili sa Ovation at SM Tickets. 2018 ang huling magkaroon ng sold-out concert sa Manila, si Ed. Bibisita rin sa bansa si Korean star Park Young-sik sa announcement ng MQ Live ng MQuest Ventures. May fan meet ang Korean Opa sa February 17 sa Smart Araneta Coliseum. Gayong araw ang simula ng bentahan ng ticket sa TicketNet. 8,500 hanggang 15,000 pesos ang ticket pricing ng silver hanggang diamond. 2011 na magsimula ang acting career ni Park Young-sik na bumida sa maraming K-drama series, kabilang na ang The Heirs. Usap-usapan naman online ang pag-unfollow ni Alora Sasam kay Daniel Padilla. Ilang linggo yan matapos ang breakup ni na DJ at Catherine Bernardo na close friend ni Alora. Kamakailan lang nang mag-comment si Alora sa no looking back post ni Kath. Shot puno raw. Sinang ilang netizen, mukhang kinakampihan daw ni Alora si Kath kahit na kaibigan niya rin si Daniel. Pero sagot ni Alora, wag nang makialam ang walang alam.
Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Partner, syempre pag magpapasko, kadalasan puntahan ng mga kapatid natin, mall. Oo naman. Either mamasyal o magregalo. Ikaw ba? Matanong ko lang, sawa ka na bang mag-mall? Lately, medyo iwas-iwas dahil sa traffic, pero di naman sa sawa. Bukod dyan, iwas-iwas lang sa gastusin, di ba? Totoo. Pero kung something refreshing ang trip mo, perfect na pasyala ng isang farm resto sa Tanay Rizal. Bukod kasi sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain, meron pang flower terraces at Candyland. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Habang palapit ng Pasko, patindi naman ng traffic. Chill muna tayo, igagala ko kayo. Inspired ng nauusong forward caption. Game? Dito sa Tanay Rizal, may pasyala na patok. Candyland ang team, ha? Kulay, aliw, daming candy. Pero ang highlight dito, view, green na green. Parang nasa Tagaytay ka. Feeling mo, little paradise. Loving the nature tayo. Relax by the sunset. Picture perfect moment talaga. Ang lawak, 3 hektarya. Tanaw ang Rizal's windmill, pati bundok Sierra Madre. Dito po sa Gaya Sanctuary, makakita po tayo ng iba't ibang tanim ng mga halaman at mga puno, and pinaprioritize po namin ng mga endemic and native trees. Ito pa mga kapatid, matuto sa farm tour. Dito rin matatagpuan ang tinatawag na mangkono. Ayan yan. Isa sa mga ituturing na hardest wood sa Pilipinas. O, di ba? At makikita sa 1 centavo. Kita ba? Kita. Ito yung bulaklak nila. Ayan o. Ganda ng flower terraces. Daming klase ng bulaklak. May exotic fruits din. Gaya ng purple atis at purple na bayabas. Dating bulubundukin pala ito. Ginawang farm na may-ari. Hanggang naging public attraction. May restaurant na rin. Ingredients fresh from farm. Relaxing escape talaga. Po. Para sa akin, ito yung next little Tagaytay. First time namin pero talagang nag-enjoy kami. Maganda yung ambience. Forwards pa rin. Pwede alfresco dining. Sarap ng golden chicken, lasa ang fresh lemon. Nakabubusog agad ang panitsa. Isang roll, sold na. Ito Benedict parang hamburger. Pero pandesal ang gamit. Angat yung longganisang palaman. Fresh yun ang drinks. Gamit ang fresh herbs. May pandan at tarragon. Busog na busog ako. Bukas 7 ng umaga. Sarado 9 ng gabi. Mula Martes hanggang Linggo. Forwards lahat ha. Until next weekend po. Mondi Lopez, News 5. Daming pwedeng ipasalubong ni Mondi. Naman. Mga kapatid, 8 days na lang. Next week, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.